Nag-change oil na pala ako. Balita ko lang ulit sa inyo. Ang tagal kasi dumating ng Petronas natin. Ang tagal dumating nung supply natin dun sa dun sa shop. Ang huling change oil ko pa yata February. Minomonitor ko naman yung langis ko. Hindi ko naman pinapabayaan na bumaba ng todo yung level niya. Minomonitor ko naman siya. Tapos hindi naman kasi ganun kainit yung biyahe natin. Kumbaga everyday may biyahe tayo, pero hindi naman malayuan. Kagaya ng biyahe natin ngayon, ano lang siya, parang 8 kilometers lang papunta, 8 kilometers pabalik. So mga 16. So palagay na nating 15 kilometers kada biyahe natin sa umaga, tapos 15 kada gabi. So 30. Palagay natin 30 kilometers yung binabiyahe natin everyday. So hindi naman siya ganun kainit, hindi naman siya ganun ka sa makina. Inantay ko kasi talaga yung Petronas, kasi iba talaga yung feeling ko sa Petronas, iba yung pakiramdam ko. Iba-iba naman tayo ng preference pagdating sa langis. Kaya yung preference ko talaga, inantay ko talaga na magkaroon ulit ng Petronas. Yung A900 yung ginagamit ko dito, yung fully synthetic na Petronas oil. May din sana sila, may gear oil din sana sila, kaso hindi sila naglabas dito sa atin kasi may kontrata yata sila dito sa isang supplier din. So yung supplier natin ng Petronas, ang ang kinikater niya na gear oil ay yung kay K-Works, yung kay Kir. Hindi ko pa naman nasusubukan yon. Hindi ko pa nasusubukan yung gear oil na yon. Pero ang nakakarga sa akin ngayon yung PowerTech Pertua. Pertua naman yung nilagay ko sa sa gearings ko. Pero kung may Petronas sana, masusubukan din natin yung Petronas na gear oil. Kaso wala eh. Imagine February, March, April, May, June, July na ngayon. Wait, ang haba ng interval ng change oil natin. Buti na lang long lasting talaga yung Petronas, kaya kahit papano talaga nakaabot pa rin tayo. Kung kagaya ko kayo na short ride lang naman yung mga ginagawa na, di na kasi ako nakapag long ride eh. Yung kagaya nito, yung sundot hatid na lang yung gamit natin sa motor. Hindi na masyadong yun sa langis para sa akin kasi ako time to time kine-check ko naman yung level ng langis ko. Okay naman, tsaka yung kulay niya okay naman. Hindi naman nasusunog ng ng kagaya nung pag naglo-long ride ka talaga, na init talaga yung langis. Lutong-luto talaga. Ito hindi naman kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, umaga, hatid, tapos uwi, tapos pahinga yung motor, pahinga yung makina. So, ganun lang naman yung ng makina natin. Hindi naman siya bugbog talaga. Tapos after makapagpahinga ng more than 8 hours, ayun, susundo ulit tayo sa gabi. Kaya okay pa rin siya. Yung mga dyan, yung mga naka-Petronas dyan, taas nyo yung kamay nyo. Taas yung kamay Comment nyo nga yung experience ninyo sa Petronas. Tingnan lang natin kung may kagaya tayo na may kaparehas tayo na pakiramdam. Kasi maraming nagsasabi talaga na maganda talaga yung Petronas. Hindi lang sa sinasabi maraming gumagamit at inoobserbahan din nila yung yung motor nila syempre. Kasi sa langis naman, pwede ka namang sumubok ng langis. Pwede ka namang mag-try ng iba't ibang langis. Depende dun sa comfort mo. Depende dun sa mararamdaman mo talaga sa motor mo yan. Mainit, may ingay, smooth ba, mga ganong bagay. Yung yung sa gearbox ko, nagkaroon na to before ng problem na hugot ko yata yung yung hose, yung parang breather hose niya doon. Tapos hindi ko na malaya, napapasukan pala siya ng tubig kapag nagwa-washing, mga ganon. So ang nangyari sa kanya, nagkulay gatas yung langis niya. Inano ko yun nag-flashing ako nung ng gearbox ko 2 beses. Nag-change oil ako, tapos flashing, and then after 1 week change oil ulit.
Sa ngayon hindi naman na siya nagkulay gatas ulit, pero nag-iba na yung ano niya, nag-iba na yung kulay ng langis niya, parang nag-black na siya. Naagapan pa naman yung mga bearing. Hindi naman siya nasira, hindi naman umingay, hindi naman sumipol. Pag tumatakbo kayo ng ganito, tapos naka ano lang kayo, parang naka freeway lang kayo, lalong lalo na yung palusong, pag nararamdaman nyo or naririnig niya sa motor ninyo yung parang sumisipol, alam mo yung sipol, yung ugong ng bearing, tunog sipol yun eh. Pag nagpa-check up kayo nun, either bearing sa torque drive or sa transmission bearing, nandun yung magiging problema. Kapag napapabayaan sa langis, tapos yung sa torque drive naman, pag talagang nabugbog na talaga yung bearing nya, nasipol din yun. Kaya wag niyong papabayaan yung ano ninyo, transmission bearing ninyo, kasi malaking gastos talaga yun. Ang bearing kasi sa transmission, iba-iba ng ano, depende sa makina. Pero sa ADB kasi, 6. Kung hindi ako nagkakamali 6. So pag nagkaroon ng problem ang isa dyan, palit na lahat yan. Palit talaga. Ang masama pa niyan, kapag damay na yung sa gear, yung mga gear niya, palit ka talaga ng buong system ng gearbox. Marami na kaming pinalitan na ganyan, mga ADB 160. Hindi naman siya talagang 100% neglect ng rider. May mga bumibigay talaga na piyesa. Hindi naman marami, hindi naman madalas. Talagang time to time meron talaga nagpupunta sa amin. Maingay yung bearing, maingay yung likod. Unang ginagawa kasi namin diyan, kapag may parang complain yung parang may hinaing yung customer, maingay yung likod tapos sumisipol, ang ginagawa namin dyan, una, check up lang muna ng CVT. Kumbaga, tanggalin muna yung CVT, check yung bearing ng torque drive. Pag yung torque drive kasi nagka-problema yung bearing, mani-mani lang. Madali lang siyang maresolba. Ngayon, pag na-check yung torque drive bearing at hindi siya sira, diyan na tayo papasok sa gearbox. Yung gearbox kasi malalaman din kaagad natin kung may problema base sa tunog. Pag pinaikot mo yung gulong at merong kakaibang aligas-gas na tunog dyan, gastos malala. Talagang pinasok niya talaga. Okay lang, di naman ako nagmamadali eh. Mahaba pa oras natin. Ang problem kasi may mga naka-standby na mga 4 weeks. Okay, sige na, tumawid ka na. Basta ingatan nyo yung ninyo ingatan ninyo yung gearbox ninyo. Pag nagwa-washing kayo or pag nagpapa-washing kayo sa mga moto wash, check nyo yung breather hose, kung nakalabas or nakapasok. Dapat nakapasok yun para walang dadaanan yung kahit anong tubig ulan, washing or baha, pasok nyo lang yun. Tapos pag lumubog naman yung motor ninyo, lagpas dun sa gearbox or lagpas sa CVT yung tubig, automatic change oil na yan. Change oil mo yung engine, change oil mo yung gearbox, para safe na safe talaga yung safe na safe yung makina mo. Gasino lang yung change oil, kahit mumurahing lang is less than 500, makapag change oil ka na kasama na labor. Pero kung gusto mo yung Petronas, medyo mahal lang yung Petronas compare dun sa iba. Tapos lalo pang nagmahal ngayon, 'di ba? Meron tayong crisis ngayon sa langis. Meron tayong crisis sa crudo, sa gasolina. So, ayan, medyo mahal talaga mga ngayon, mga langis at gasolina, crudo ngayon. Okay. So ayan, nandito na tayo sa Garnet Road. Ito yung Garnet Road. Dito na ako nag-aantay kaysa dun sa kabilang side ng kalsada. Ito kasi Garnet Road, ayan naman yung ADB Avenue. So wag na tayo dyan, dito lang tayo. Alright, so ayan, agad dito lang muna. Salamat sa pagsama sa akin dito sa biyahe natin. Ride safe sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa channel namin. Huwag nyo kalimutan i-follow,
yung Facebook page namin. Huwag nyo kalimutan i-subscribe yung YouTube namin. Ito, yung pinapanooran mo na to. And then syempre, yung notification bell natin, huwag nyo kalimutan i-tap yan para every time na may upload tayo, kahit anong upload, kahit anong klaseng video upload natin dito, maano kayo, manonotify kayo kapag meron tayong mga ina-upload na bago. So, andito ako ngayon kasi nagsisipag-sipag ako. Nagsisipag-sipagan magawa ng mga content, mga ganito lang, mga simpleng content lang, sundot hatid sa asawa. Siguro naman maraming makaka-relate sa atin na mga asawa dyan na nandito sa Ortigas, tapos yung iba nasa Makati, yung iba naman nasa BGC. Makaka-relate naman kayo sa mga ginagawa natin na hatid sundo, okay? So anything na pwede nating pag-usapan during sa biyahe natin, sa papunta tsaka pa uwi, samahan nyo ako lagi, okay? Maraming salamat. Ride safe sa inyo lahat.